akala ko po kanina ay kagabi, hanggang kanina ay ready na ako. Pero nung nagpipray na si Pastor Gamaming, ready na para magsalita, ano po. Pero nung nagpipray na si Pastor Gamaming, naalala ko wala ako salamin. Paano ko mababasa yung aking kodigo penal? Nanakbo pa po ako, pababa. Nakakatuwa lang po, pero pagka sinabi po kasi na tayo ay yung magsasalita sa harapan, talagang hindi po madali, di po ba? Di po madali, di po ba? Sa mga nakaranas na. Pero ang kabutihan po ng Panginoon, lalo po nating nararanasan pagka tayo po ay tumutugon do sa pagkakatawag niya sa atin. Alam niyo po, nung ako ay bago pa lang mananampalataya, tuwang-tuwa ako do sa part ng Bible na regarding do sa prodigal son. Ang nakita ko po doon, hindi yung prodigal son. Ang nakita ko po doon yung katangian ng isang ama, nung Diyos na kung paano magmahal, kung paano niyang tinanggap yung pagkakamali ng alibughang anak. Tuwan-tuwa po ako doon, inuulit-ulit ko po yon. Tapos nung ako ay tumatakbo yung panahon, ako ay nakakilala na sa Panginoon. Dumating naman po yung sa aking pag-aaral ng Biblia, nabasa ko naman po yung part ng yung kay Joseph the Dreamer. Naging paborito ko po si Joseph the Dreamer dahil talagang buhat doon sa siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Siya yung bunso. That time, wala pa si Benjamin kasi but by that time, tapos naging favored siya sa mata ng kanilang ama. Tapos hanggang sa kinaingitan siya ng mga kapatid, binenta siya. Nakita ko po yung sarili ko, parang ako nung pinakakasaya ako, sabi ko nga, namatay yung nanay ko sa panganganak sa akin. Yung tatay ko, yung mga kapatid ko, parang nakaka-relate po ako sa kanya. Pero natutuwa ako natutuwa po ako kay Joseph. Alam niyo po ba, lalo na yung part na pinaiwan na niya si Benjamin. Tapos nung iahayag na niya yung identity niya doon sa mga kapatid niya, talagang kasama po akong umiiyak po talaga ako nung binabasa ko yung part na yon. Talagang tulo po ang luha ko talaga dahil parang nakikita ko yung kalagayan ko. Pero isa lang po ang nakakatuwa sa buhay ni Joseph. Sabi niya sa mga kapatid niya, lalo na nung humihingi na ng dispensa ang mga ito, sabi niya sa mga kapatid niya, hindi, sabi niya, kalooban ng Panginoon kung bakit ako napunta dito at ngayon ay ginamit para ang karamihan sa panahon noon ay maligtas doon sa tagutom, sa kahirapan na kinakaharap. Kaya naging paborito ko po si Joseph the Dreamer. Tapos nung nakilala ko naman po yung aking asawa, yung aking asawa naman po, ang paborito niya is si David. Si David, of course, nabasa ko naman si David, no? Nabasa ko din naman yung part nung kay David. Pero dahil paborito ni Mrs. yung si David, kinukwento niya lagi. Then, na-enjoy ko talaga yung buhay din ni David sa pagpapakilala sa pamamagitan ni Sister Yen. Si David din, dumaan din doon sa kahirapan, yung every detail ng buhay niya nung siya ay nagdadaan doon, nung siya ay, sabi nga ni Sister Yen, nung hinahabol siya ni Saul, yung buong armed forces, kung baga sa panahon natin ngayon, buong armed forces of the Philippines, hinahabol si David. Kung si David ay yung president, kung si Saul yung president noon, buong armed forces, air force, lahat, marines, hinahabol si David. Pero hindi lalo nung kaya na niyang patayin si Saul, di ba ang tinampas lang niya is yung tassel ng kanyang laylayan, ng kanyang damit, robe. Hindi niya kasi kayang patayin yung once na naging ng Panginoon, yung Pagka narinig niyo po yung sa akin, tanungin niyo po ako kung kasi minsan naiiwan kong hanging yun hindi niya kayang patayin yung isang minsan ay inanoint ng Diyos.
At nung ang nakakatawa kay David, yung part na isang hinangaan ko din kay David. Maganda kasi ang istorya ni David. Dahil pati yung yung pagiging magkaibigan nila ni sino na yan? Ni Jonathan. Si Jonathan, naging kaibigan niya. Bagamat kasi si Saul is galit na galit kay David. Kasi nga, ang mga tao nagchat-chant. Kung si Saul daw ay nakadaig ng ganitong bilang ng tao, thousands yung kay David. Nung siya ay ganon, kaya galit na galit si Saul kay David. Pero si Jonathan, sabi ni Jonathan, pagka sinabi kong pumaroon ka, magtago ka ng malayo dahil andyan na ang tatay ko, papatayin ka ng tatay ko. Ganon sila. Even yung friendship ni nakakatuwa po talaga ang Biblia. Which is, makikita natin doon. Lahat, even friendship, tinakil doon. Pero nakita naman po natin, nung natalo na si David, si Saul, nung nangamatay na lahat yung family ni Saul, inalala ni David yung anak yung pagiging magkaibigan nila ni Jonathan. Hinanap niya yung si Mephibosheth, yung lame na prince. Si Mephibosheth po kasi anak ni Jonathan, nung itinatakas siya ng yaya, nadapa at nagkaroon ng problema sa backbone, naging lame, naging lumpo si Mephibosheth. Pero inalala niya at si Mephibosheth kasamang kumakain ni David do sa king's table. Natutuwa po ako doon. Salamat sa aking magandang may asawa at talagang nakita ko din yung si David. Nagustuhan ko din si David. Siyempre sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, bagamat nakita natin yung kabutihan ng Diyos do sa naging katagumpayan nila, makikita din natin doon yung hindi sila umabot doon kundi sa maliliit na bagay. Hindi lang doon sa mga grand occasion makikita natin yung kabutihan ng Diyos, kundi even doon kahit na hindi rin doon sa mga victories, ang tawag dito? Memorial victories na nagagawa ng tao, kundi pati doon sa pang-araw-araw, kung makikita natin yon, makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya nung natapos kong basahin uli si David, so ano yung susunod na aklat after ni David? Susunod na si Solomon, yung naging anak ni David, si Solomon. Si Solomon naman, ito na naman si Solomon. Nagustuhan ko naman si Solomon. Kasi after nung panahon ni David, di ba si David, alam natin yung mga grand occasion na nangyari sa kanya, yung mga memorial victories na naranasan niya. Pero dumating din yung siya ay nagkasala kay Bathsheba. Pero in the end, talagang David is a man after God's own heart, di ba? Talagang nagbalik loob sa paglilingkod sa Panginoon. Then, ito naman si Solomon. Kasi tapos na yung time ni David na panay gera, panay pakikipagdigma. Yun yung panahon ni David Pero nung panahon ni Solomon, napakalaki na ng Israel at tapos na yung gera. Ang problema ni Solomon, sabi niya, paano kung pangungunahan itong bayan ng Israel? Pero there's a time na kinita siya ng Diyos sa lugar ng Gilead at tinanong siya, ano ba ang kahilingan mo at ipagkakalob ko? Alam po natin kung ano hiniling ni Solomon. Ang hiniling po niya ay wisdom. Karunungan kung paano niya pangungunahan yung napakalaking bansa ng Diyos. Karunungan na kung saan talagang wala daw mayahaling tulad kay David hanggang sa panahon natin doon sa katalinuhan na ibinigay sa kanya. Pero natuwa sa kanya ang Diyos. Natuwa sa kanya ang Diyos. Hindi lang yung sabi ng Diyos, dahil hindi mo hiningi ang kamatayan ng iyong kalaban, hindi mo hiningi ang maraming kayamanan, hindi mo hiningi ang mga ganitong bagay. Lahat yan ibibigay ko, pati yung mahabang buhay. Natuwa sa kanya ang Diyos. Kaya sa kasaysayan ng Biblia, hanggang sa kasaysayan natin, pinakamatalino, pinakamayaman, itong si Solomon. Yun yung nakilala natin sa kanya. Kung si David, a man after God's own heart. Ngayon, ito si Solomon. Anong pagkakakilala naman natin? Ito siya yung pinakamatalino.
Sabi nila, yung mga bumabasa ng yung kasaysayan ni Solomon, si Hari Solomon, ay napakaraming asawa. Titingnan nila in a negative way. Yung kanyang pagiging, yung madami niya asawa. Pero ang totoo, nakikipag-intermarriage siya sa ganito, parang yung bansa na yon parang hindi siya awayin dahil asawa mo yung anak niya. So, sino din yung mga nanonood ng Korean movies? Di ba sila ay kinakasal, pero hindi naman nila yung mag-asawa talaga na thing, kung hindi to expand their territories. That's why Solomon, naparami niya nag-asawa dahil to expand his territory, dahil sa kanyang katalinuhan, iyon yung naging kaparaanan, kaya lumaki. Pero ang naging, tulad ni David, meron din siya naging fall. Ang naging fall naman ni Solomon is dahil itong mga asawa niya, hinayaan niya na yung pananampalataya ng mga ito, hindi niya pinakialaman. Yung pananambahan ng mga asawa niya, iba asawa niya sa mga Diyos-Diyosan, hindi niya pinagbawalan. Kaya dumating yung time na may mga fall din si Solomon. Pero makikita natin si Solomon at doon sa last part ng kanyang buhay, naranasan ko ang lahat. Sabi niya, sa napakaikling buhay na ito, sabi niya. Pero sabi niya, yung pagkatakot sa Diyos at alam mo sa lahat ng gagawin mo, makikipagsulit ka sa Kanya. At nakita naman natin, kung babasahin mo ang aklat ng Ecclesiastes, kung babasahin mo yung mga Proverbs, may part doon si Solomon, and even yung Songs of Solomon, pagka binasa niyo po yun, nakakatuwa po. Kayo po, sino po yung paborito niyong Bible character na kung saan talagang na-inspire din kayo? Baka mayroong may gusto sa inyo dyan, dun sa si Job. Baka naman yung iba dyan may gusto yung isda na kumain kay Jonah. O kaya yung donkey na ayaw maglakad dahil may nakikita na kaya na sinasakyan ng Hopefully, hindi naman po yun yung ating mga naging Bible character. Pero kung titingnan natin, mayroong grand occasion na nakikita natin tong mga taong ito. May mga great victories sila na natatandaan natin. At napupuri ang Diyos doon. Pero, alam niyo po ba, yung greatness, kinakanta natin, great is our God. Pero kinakanta din natin the goodness of God. Even sa maliliit na bagay ng ating mga buhay, dapat mas mararanasan natin yung kabutihan na yon ng Diyos. Kaya po, ngayong umaga, ang ating pag-aaralan, kagaya po nung nasa screen natin, what really matter most in our life. Basahin po natin yung aklat ng Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 5 verse 18. Please. Nako, dito na po ako titingin na. Sabi po niya sa Ecclesiastes 5 verse 18, "This is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot." Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, tunay nga po na sinasabi namin na napakabuti nyo. Sinasabi po namin na napakadakila nyo. Pero Panginoon, tunay nga po bang nararanasan namin yon? Nakikita namin nga ba talaga yung kadakilaan nyo sa aming mga nalipas na natapos na panahon sa aming buhay? At maging yung kabutihan nyo sa bawat araw-araw ng aming buhay, nakikita nga po ba namin? Panginoon, sa oras na ito, kayo po yung magsalita. Panginoon, gamitin niyo po ang aking labi upang mahayag yung kabutihan niyo na nais iparating sa amin. Gamitin niyo po ako, Panginoon, na maging daluyan ng inyong pong pagpapala. Nung una, ako po ay napagpala niyo, at ngayon po ay gamitin niyo akong pagpapala sa aking mga kapatid na ngayon ay nandito. Lord, kayo po ang kumilos, anuman pong gawa ng kaaway, upang kami ay madala sa kasinungalingan. Panginoon, tinataboy po namin yon.
kundi, Panginoon, yung katotohanan ng kabutihan nyo, yun po yung mahayag sa aming kalagitnaan ngayon. Panginoon, gamitin niyo po ako. Ialis niyo po yung nervyos, ialis niyo po yung anumang pwedeng maging gawa ng kaaway. Kundi, Panginoon, katapangang nagmumula sa inyo ng paghahayag ng iyong salita. Yan po yung mapasa amin ngayon. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen. Dito kung titingnan natin, si Solomon, sabi nga natin, siya yung, si Sister Letty natatawa sa akin dahil Ecclesiastes. Si Solomon po kasi, hindi po talaga natin maitatanggi. Binigyan siya ng katalinuhan ng Diyos, at yung katalinuhan ng Diyos na yun na binigay sa kanya, na ibabahagi po sa atin. Kung babasahin nga po natin ng Ecclesiastes, doon po makikita natin talaga na ang katalinuhan ni Solomon na nagmula sa Panginoon. Kung sinasabi niya po dito, lalo na po doon sa last part ng talata, sabi niya, mahikli daw ang buhay. Mahikli ang buhay. Sino nga ba dito yung may edad ng 90? Ang biyan ko, medyo candidate dito eh. Doon sa edad sa edad. Tapos 80, sino na po may 80? Si Lola. Gano'ng mahaba, kayo po, anong mga edad nyo? Sige, hindi ko na po kayo tatanungin isa-isa. Gano'n po ba kung yung gagawin nating standard, ano na ba ang pinakamahaba na buhay ngayon? Sabi nila dati 90. Pero ngayon parang nag-deteriorate ng 90 eh. Siguro nasa 60. Ako ay 54, ba malapit na pala yun, no? Pero salamat kung ako ay kukunin ng Panginoon. Alam ba, ilagay na lang natin ito sa 90. Sa 90, 24 hours a day. Ito lagi po nasishare kasi napakahalaga eh. 24 hours a day, pero kailangan daw nating matulog ng 8 hours. Tama ba? At least 8 hours. O doon sa one day natin, natanggal na yung 1/3. So yung 90 ngayon, naging 60 na lang. Sa loob ng 60 years na yon, yung iba, natulog pa mga hapon, lalo na yung kabataan. Dahil sila ay, internet, blah blah blah, Instagram, blah blah blah, chit-chat, kung ano, na from 60 years na lang. Kung 60 nga lang 40 years na lang ang itatakbo nyo sa buhay. Di ba? Nagagamit nga ba natin ng tama? At sa buhay ba natin na yon ay talagang nagagamit natin ng tama, nagiging productive ba tayo? Higit sa lahat, tulad ni Solomon, sabi niya, alam ba natin na pinagsusulit natin lahat yung magiging buhay natin? Sabi niya doon, what is important doon sa 60 na yun? Sa 60 na yun, kung ikaw ay mamamatay, ang tanong, nagawa mo na ba ang dapat mong gawin? Nakain mo na ba ang dapat mong kainin? Natamasan mo na ba ang dapat mong tamasahin? Mag-isip po tayo kung after po na itong ating pag-aaralan ay kung saan tayo dapat tumayo. Sabi niya doon, this is what I have observed to good, that is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun. Ibig sabihin, dapat daw tayo kumain, uminom, magsaya dun sa pinagpaguran natin, pero sabi niya, pinagpaguran. Alam niyo, ako ay civil engineering graduate. Mahilig ako sa mathematical expression eh. Eat, drink, minus work. Ang magiging bunga po nun ay poverty. Eat plus drink minus work, poverty ang magiging bunga nun. Ngayon naman, eat minus, ito naman, work minus eat and drink, ang magiging bunga naman nun ay grouchiness, dullness sa buhay. May initin ang ulo mo, magagalitin ka, masungit ka.
Makikita natin lahat yon. Kaya sabi doon na, tunay na napakatalino ni Solomon. Hindi lang niya sinabi ng uminom kayo, kumain kayo, uminom kayo at magsaya kayo. Kundi ang ipagkakain nyo, ang iinumin nyo, ipagsasaya nyo, ay bunga ng inyong pinagpaguran. Huwag kayo magnanakaw. Hindi yun lang naman yan eh. Kaya, sabi ko, si Solomon is talagang napatalino. Ngayon, dadako po tayo doon sa sinasabi natin ng mga details. Kasi sabi nga natin, ganito lang po kasi yun eh. Parang, ang ibig ko lang pong i-point out dito, yung halimbawa, sa buhay nga natin, nakilala tayo na ganito. Pero yung mga pinagdaanan mong buhay, ano ba? Parang ganito po yun. Tayo ay nag-hire ng isang hotel. Meron isang hotel na halimbawa, napakaganda ng garden, napakaganda ng lobby, thousands rooms of hotel na talagang grandiosa yung hotel na yon. Pero pagka nandun ka na, pagka gagamit ka ng CR, yung flash ng CR, ayaw gumana. Yung shower, walang tubig. Yung napakaganda ng kama, siguro yun, ang tawag doon, king size na waterbed o kung ano man yung bed na gagamitin mo. Pero yung punda, dumi-dumi. Di ba? Ganun lang ganun lang ibig i-point out na dapat sa buhay natin, hindi yung napakalaking hotel na pinag-uusapan, okay, malaki siya, kundi yung bawat detail ng ating buhay. What really matters most, kagaya ng title natin, number 1, what really matters most in our life? Number 1 is appetite on the dining table. Sabi ko, mga simpleng bagay lang. Appetite in the table, sabi po niya sa Proverbs 15 verse 17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Hatred. Pagka nandiyan na yung pagkain, madalas, kung kailan nandiyan na yung iba, may pagkain, ayaw kumain. Walang ganang kumain. Pinipintasan yung pagkain. Pagkain sa table, pagpapalayan ng Panginoon eh. Pinipintasan yung pagkain. Yung asawa na minsan ay sobrang abala sa pagluluto, hindan na niya lahat. Pero dahil napagod na, nung kakain na, mainit na yung ulo. Dahil gusto niya, mainit kakainin yung isang bagay pa, mainit, gusto niya, mami, kakain na is mainit yung pagkain. Ininit niya na, nakatatlong beses na init na siya. Na-late pa yung si mister na pinaghahandaan niyang gusto niya mainit ang pagkain. Nagkaroon na ng awayan. Medyo simplihan natin yung meron po akong kodigo pero hindi ko na po mabasa. Simplihan na lang po natin yung pananaw natin sa buhay, even sa pagkain, kailangan talagang pinapahalagahan natin. Pagka po lalo na po yung mga nagda-diet. Yung mga nagda-diet, anong sinasabi ng mga nagda-diet? Ay, ayokong kainin yan. Ilang calories yan. Di ba? Ilang calories yan. Ay, ano ba yan? Sabi, yung ganon. Ngayon kung ayaw mong kumain, ayaw nagda-diet ka at may okasyon, huwag ka na sumama sa okasyon. Kasi pati kaming mga magaganang kumain, nadadiet na. Nakakamdaman namin na feel guilty na kami doon sa kinakain namin. Na kukuha na rin kami, konti. Pati kami nadadamay na tuloy. O kaya ay pakiramdam namin, ang bad-bad natin, ang dami natin kinain. Di ba? So okay lang yung mga dieters na yan, na umattend, pero may sarili silang table. Yung sa table nila, ang plato, tansan. Yung kanilang toothpick, ay yung kanilang chopstick, toothpick.
Yan yung mapala nyo para pati kaming mga... Kasi sa totoo lang, pagpapala ng Diyos yun eh. Huwag din natin pipintasan yung pagkain. Baka ang pagkain ay nagtampo sa'yo, hindi ka nabalikan ng pagkain. Sa mga simpleng bagay, sabi ko nga kanina, buhat do sa Grand Memorial, eto, tingnan natin do sa mga maliliit na bagay. Mga mga spoilers sa pagkain yung mga yan, yung mga dieters na yan. Naranasan po ba natin yon? Alam nyo kaming mag-asawa, kaming pamilya, kaya kami malalaki. Dahil talagang mayroon kaming fellowship talaga, kaming tatlo. May fellowship kami sa pagkain and we enjoy. Kasi sabi ko nga, nung bata ako ay umaakit ako sa puno ng bayaba sa hirap ng buhay para may mailaman sa akin tiyan. Ngayong ako ay pinagpapala ng Panginoon. Nakikita ko naman na pinagpapala ako dahil meron na bang ibibili. Kaya kami talagang masarap po kaming kumain. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Ang lang po doon, ang nakakatuwa lang po doon talaga, tinuruan din kami ng Panginoon na dumating din sa amin yung karamdaman. Dapat pala may tama din, hindi rin yung sobra-sobra. So, tinuturuan. Moderation din ang kailangan. So, talagang kailangan ay makuha din natin yung katilunuhan na galing sa Panginoon kung paano natin gagamitin yon. Tapos hindi ko na po mabasa yung aking kodigo eh. Kaya dali, try ko po punasan yung aking mata. Ano po? Yan. Okay, thank you. Again po, wag po nating gawing komplikado yung buhay natin. Even ano ba ang mga mahalaga kagaya ng binigay natin na puntos sa even do sa simpleng bagay na appetite in the dining table, napaka-importante po niyan. Minsan doon pa lang po nagkakaroon na tayo ng problema sa buhay na nagiging hadlang upang tayo ay maging mabuhay ng maayos, maging sa paglilingkod sa Panginoon, kung pati yung sa bahay natin ay hindi maayos. Even in this kind of simple things na pagkain. Ano po yung mas mahalaga? Pangalawang bagay. Second points po natin is, next please, rest and sleep. Sinasabi po doon sa aklat ng Jeremiah 31 verse 25 and 26, I will refresh the way weary and satisfy the faint. And this I woke and looked around my sleep and had been pleasant to me. Alam niyo po, sabi niya dito, kailangan daw po ng pahinga. Naalala niyo po ba si Prophet Isaiah Elijah? Si Prophet Elijah, dumating po, mababasa po natin yon sa mga unang hari, kabanatang 17 and 18. Dahil sa sitwasyon ni Elijah, dumating po yung time na gusto na niyang mamatay. Gusto na niyang mamatay. Kapropet na tao, gusto pa siyang buhayin ng Diyos. Pero siya gusto na niyang mamatay. Pero nung siya po ay pinakain ng anghel, pinatulog, kinabukasan, ano po yung nangyari? Nagkaroon siya ng lakas. Abay, gusto na po niya uling mabuhay. So, sa buhay po natin, napakasimpleng bagay eh. Kailangan din natin itong rest and yung pahinga at yung pagtulog. Kasi marami po dito. Madami po dito nagtatrabaho. Sila yung breadwinner ng pamilya nila. Makikita natin dahil sila yung trabaho ng trabaho,
trabaho ng trabaho, hanggang sila na yung kumikita, pero dahil kulang sila sa tulog, ang susungit naman. Sila yung mga magagalitin. Sila yung mga, dapat nga ay hero ka na dahil ikaw yung nagtatrabaho. Pero dahil doon sa kinalabasan ng kakulangan mo ng pagtulog at ng pahinga, ano nangyari sa'yo? Kinaiinisan ka na. Kinaiinisan ka na ng mga kasama mo sa buhay. Baka, anong nangyayari nga dapat ay gusto ka nilang makasama na mamasyal. O kaya, ikaw naman, ayaw mo na. Natutuwa ako sa asawa ko nung niremind ako dito. Kasi madalas kami nasa favorite place ng mga yan is SM. So kami ay magagala sa SM, kasama nila ako naglalakad sa SM. Bigla akong hinaklit ni Sister Yen. Sabi niya, magkunwari ka namang masaya. Kasi pagod ako Pagod ako, di ba? Pagod ako sa trabaho. Magkunwari ka namang masaya. Ay, alam niyo po na para akong nagising doon sa bagay na yon. Gusto niya lang maging masaya, nakasama ka. Hello, may responsibility tayo, may responsibilidad tayo na dapat gampanan para itong kasama natin sa buhay, maging masaya din. So, kailangan natin yung pahinga. Madami dito, mga nagtatrabaho sa call center na alam naman nating iba-iba yung time ng trabaho nila. Kayo ba to, yung mga masusungit na pagkayong? Dapat hero na kayo Kayo nagpapakapagod, kayo na yung kumikita, kayo na yung nagagamit, pero hindi. Baka kayo na ayaw na kayong kasama dahil nagiging masungit na kayo, nagiging magagalitin na kayo dahil sa pagod. Nakita po natin yung mathematical kanina na sinasabi ko, di ba? Yung mathematical expression, work minus eat and drink is grouchiness, is yun nga, magagalitin na kayo, masungit na kayo, hindi na kayo masarap kasama. Ano pa yung pangatlong bagay na lalo na sa couple, sa mag-asawa, romance in marriage. Sabi po niya sa Ecclesiastes 9 verse 9, enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in the life, in your toilsome labor under the sun. Again, Solomon sinasabi niya maikli ang buhay. Enjoy niyo daw yung kapartner. Especially sa mag-asawa. May kasabihan nga sa amin sa Tarlac, happy life, kailangan happy wife. Tama? Happy life, kailangan happy wife. Gusto mo maging masaya buhay mo, kailangan masaya yung asawa mo. O sa mga bagong mag-aasawa dyan, dapat, tingnan niyo po yung point na yon. Alam niyo, natutuwa po ako dun sa aklat ng, sabi ko nga sa inyo, yung sinulat ni Solomon, Songs of Solomon. Hindi ko na po naisama doon sa akin slide, pero tingnan ko po dito sa Solomon, Songs of Solomon. Songs of Solomon, chapter 1, verse 12 and 16, sabi niya doon, my king, while you were in your couch, my love was a magic charm. My darling, you are a perfume between my breasts, you are a flower blossom from the garden of Endai. Sumagot naman po yung lalaki, sabi niya, he speak, my darling, you are lovely, so very, very lovely. Your eyes are those of dove. Ito yung mga palitan ng verso. Alam niyo po ba sa Bulacan yung nagbabalagtasan? Ito yung mga palitan ng
kung paano magbigay ng berso yung lalaki sa babaeng kanyang nililiyag. At yung kanyang sinisinta naman ay sumasagot ng ganito. Di ba? Hello, binabasa niyo po ba yung Songs of Solomon? Abay, basahin niyo po niyo. Baka kayo ay mamula dyan dahil talagang nakakakilig po. Sabi po niya, she speaks, my love, you are handsome. O sinabi mo sa akin yan. Tinatanong ko po yung aking asawa. My love, you are handsome. Truly handsome. Sabi niya. The first green, si Ate Letty, the first green grass will be waving in bed in the shades of cedar and cypress tree. Ate Letty. Ang ibig po sabihin dito ni Solomon, be passionate bilang mag-asawa. You have loved one and your love loves you. And you are legally couple. Celebrate your passionate love. Di ba? Yun ang sinasabi dito ni Solomon. Tutuloy ko po Sabi niya sa Songs of Solomon 2 verses 3 and 6, sabi niya, she speaks, and you, my love, are an apple tree among trees of the forest. Your shade brought me pleasure. Your fruit was so sweet. You led me to the banquet. You led me to your banquet room and showered me with love. Refresh and strengthen me with raisins and apples. I am hungry with your love. Sabi niya. Sabi ng babae, put your left hand under my head and embrace me with your right arm. Hello, Bible pa ba yung binabasa natin? Yes. Nakasulat po yun, nasa scripture po yun. Bahagi po yun ng Biblia, kaya dapat lang po na makita natin doon kung ano yung pinatutungkulan ni Solomon doon. Sabi niya, magkaroon daw tayo ng passionate love. Paano tayo magkakaroon ng passionate love pag, halimbawa sa mga anak, kasama natin sa higaan yung mga anak natin? Paano Tapos pagdating ng 3:00 ng madaling araw, para kayong mga kriminal na kikilos-kilos, yung mga bata, baka magising. Hoy! Ihiwalay niyo po. Higaan. Ano po, sabi po niya, romance in marriage. If you are legally couple, celebrate your passionate love. Kailangan po yon. Sinasabi po niya yon. Songs of Solomon 4:1 and 5, tutuloy ko po, sabi niya, my darling, you are lovely, so very, very lovely. As you look through the veil, your eyes are those of a dove. Your hair tosses about us, gracefully as goat coming down from Gilead. Your teeth are whiter than sheep, freshly washed. They are matched perfectly, no one is missing. Pagka po sa mag-asawa, bigla ko po naalala, pagka kayo may edad na, lalo postiso, yung ngipin na, kasi sabi dito, wala daw kulang yung ngipin at bagong hugas yung ngipin. Yung postiso, nasa baso. Pagka ihiga madaling araw, pagbukas mo ng ilaw, gulat na, sino to katabi ko? Walang ngipin. Di ba? O kaya ay nagpapahid ng chinchetsu ba yun? Kung ano yung pampapo. Ano yan? Chinchetsu. Hello? Pagbukas mo ng, mabuti tayo, di na tayo tinatagos ng liwanag ng buwan. Paano kung liwanag ng buwan pa yung paggising mo, nakita mo? Puting-puti yung mukha na, akala mo, nakakita ka ng, hoy! Di po ba? Tapos yung mga lalaki naman, hihiga na lang ng hindi man lang nagtutwash, hindi man lang naligo. Hello! Abay, be passionate. Alam niyo po, kaming mag-asawa,
Nung narinig ko tong message na to, tinry kong baguhin, kagaya nga yung pagka kami nasa mall, talagang ine-enjoy ko na, oo, maganda sa'yo yan. Sige, bilhin mo. Kaya lang, medyo lumalaki yung aking babayaran. Pagka dadali na sa counter. Pero minsan, galing sila nag-grocery, ako'y sumalubong. Dahil ako yung gumamit mo ng CR. Pag salubong ko, Miss, can I have your number? Sabi ko kay ate niyo. Sabi ni ate mo, ano daw? Sabi niya kay Eunice, ano daw? Anong number? Hoy, di naman naintindihan. Pumipick up line ako. Can I have your number? Sabi ko. Tawa ako ng tawa. Hindi niya na-gets. Pero nung nasimulan ko ng ako ay pumukol ng mga pick up lines. Sabi ko na sa kanya, alam mo Han, sabi ko, ano ba yan? Ang mamahal na ng bilihin. Ang gasolina, ang mahal na. Ang mga bilihin talaga, ang mahal na. Tapos, mahal pa kita. Oh! Alam niyo po, hindi sa edad yan. Pagka maayos po ang inyong, sabi ko nga, happy life is a happy wife. Even dito, hindi po dadating sa inyo yung pagdating ng araw ay kayo ay may magandang buhay, may tinapong kung simula sa mga maliliit na bagay na ito, ay hindi nyo nakikita ang kabutihan ng Diyos. Si Brother Piping, palagay ko, magbabasa na ng mga pick-up lines to niyan. Sino kaya ang kanyang pakikinggan, Sino kayang... Iyan po yung mga buhat sa maliliit na bagay. I-enjoyin niyo po yung kung paano ang buhay. Hindi po ako nagsasalita ng kung ano man. Dahil ang sabi nga, napakahikli ng buhay, enjoyin mo ito. Enjoyin mo ito. At sa pag-enjoy mo na yon, wag mo lang kakalimutan na pagdating ng araw, ikaw ay haharap sa iyong manlilikha at ipagsusulit lahat ng iyong ginawa. Kung ikaw ay hindi naman nagnanakaw, hindi ka pumapatay ng tao, bakit hindi ka mag-enjoy? Halimbawa, sa pagkain nga, huwag kayong makinig sa mga ibang reliyoso na sa pagkain. Alam mo kapatid, halimbawa, kumain kayo sa Vikings o kaya sa isang fine dining na ang yung kinain na steak, rib eye, worth 1,200. Yung isang serving. O kaya ay 2,000 plus ang isang serving. At sasabihin ng isang, alam mo kapatid, yung halaga ng lunch mo na yan, madami ka ng napakain. Napakain na mahirap. Hello, nagpapakain naman ako eh. Nagbibigay din naman ako, gumagawa. Sabi ko nga, in parallel do sa pagsasaya natin, huwag lang natin kakalimutan yung katungkulan natin with our kapwa-tao at yung paglilingkod natin sa Diyos. Susuot ka ng magandang damit. Benz, ano ba yung Uniqlo, o kaya ay yung may buhaya na worth 3,000 yung isang meron kang hilong Rolex na ngayon ay pagka umorder ka ay 3 years bago i-deliver, pero millions ang halaga. Kung kaya mo, why not? Sabi nga, yung toil, yung pinagpaguran mo, gamitin mo as long as nagagawa mo yung gawain para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ba? Amen po ba? Parang ako lang yung naniwala doon sa sinabi ko. Amen po ba? Yun po yung sinasabi. Ngayon sa inyong mag-asawa, simulan niyo po. Si Brother Piping. Talagang
Be passionate with your love. Just like eye of a dove. Yung mata daw niya, siguro namibilog, ano? Kasi ang bibilog po ng mata ng dove eh. Hindi, ang katangian naman dove is meek. Diba? Meek, maamo. Yung mata niya ay maamo. Ganong sinasabi nung, sabi niya, parang ikaw, sabi naman ng babae, parang ikaw ay isang punong naglililim sa akin. Pagka po, naibigay po natin na, sabi ko sa inyo, kung hindi, lagi kang pinagtitimpla ng kape pinagtitimpla tayo ng kape ng ating kapartner, ting umaga. At, anong gusto mong breakfast? Anong gusto mong dinner? O, di ba? Pagkapuno po ng pagmamahalan. Number 4 po, what really matters in number 4? What really matters in our life? Alam niyo po kaming mag-asawa, ang team song nung wedding namin ay pinagawan po namin ng, anong tawag dito? Ng video. Ang ano po namin na song is, What Matters Most. Yung sabi po ng song doon is, ang pinakatema, What matters most is that we love at all. Nag-aaway kami, yes. Pero pagka galit na galit na si Sister Yen, tinatanong ko siya, mahal mo pa ba ako? Oo naman. Okay. Kasundo na tayo. Ganon din siya. What matters most is that we love at all. Ngayon, sa buhay natin, what really matters most sa buhay natin, buhat sa mga simpleng bagay. Number 4 po, sabi niya doon, enjoy what is available. Ecclesiastes 5:19, moreover, when God gives someone wealth and possession and the ability to enjoy them and to accept their lots and be happy in their toil, this is a gift of God. Umuulit po, sabi niya. Sabi po niya doon, meron daw isang may kakayanan o binigyan ng kakayanan o kayamanan. Ba't di mo enjoyin? Pagka ba tayo namatay, tatanungin ng Diyos sa atin, na-enjoy mo ba yung buhay mo? Gift of God. Ano po ba yung gift? Dapat talaga ina-enjoy yan eh. Hindi po ba? Sa maikling buhay natin na ito, dapat ina-enjoy yung regalo sa atin na buhay. Pagka hindi po natin in-enjoy yung binigay na buhay ng ating Diyos sa atin, parang binabaliwala po natin yung pagbibigay niya sa atin. Halimbawa, ikaw ay binigyan ng t-shirt ng isang kapatid, kaibigan, at yung nakita niya yung t-shirt na yon na binigay sa'yo, ay hindi mo sinusuot, nakakalat lang, o kaya ay nasa isang sulok lang, hanggang sa kinain na ng daga. Ano kaya makaramdaman nung nagbigay? Ano po kaya makaramdaman? Meron akong binibigyan dati mahilig po kasi kaming magregalo mag-asawa. Dumating po yung time na nagregalo kami ng mga towel. Nagregalo kami ng mga towel. Tapos yung mga towel na yun, nasa cabinet lang. Tinigilan ko na po magbigay ng towel. Kasi hindi ginagamit eh. Kung ano po yung nandyan, dapat enjoyin po natin. Hindi po ba? Yung buhay na ibinigay sa atin, napakahikli niyan, enjoyin po natin. Kaya, sa buhay mag-asawa, ako ito lagi sa inaano ko, sa buhay mag-asawa. Sa buhay mag-asawa, ito na eh. Kayo na, pamilya nyo, kasama ang aming anak na si Eunice. Dapat sa mag-asawa, sa isang pamilya, sa isang oras sa maghapon, dapat meron kayong, yan na yan eh, meron kayong pinag-i-enjoyan. Kung hindi man sa isa sa maghapon, sa isang linggo, may isang araw na ini-enjoy nyo yung... Kami pong pamilya, pagka Sabado, with our daughter,
Ay, tuwan-tuwa yan pagkasabado yung anak namin. Dahil kami ay kunwa, magte-table tennis sa SM, Santa Rosa. Pero after nun, unli steak. Kenny Rogers. Unli steak. Nagalit po yung doktor namin sa amin. Kasi kinabukasan is blood chem namin. Ay, total, kukunan naman tayo ng dugo. Malalaman na, mag-unli steak tayo. Hello. Nakadalawa ako rib eye. Nakaisa akong, ano yan, yung T-bone. Tapos, may wagyu pa. Tapos umulit ako na, di ako kumain ng kanin. Even yan is nakaisang T-bone, saka isang rib eye. Si Eunice, merong backbone. Baby back, yung mga ganon. Talaga, paglabas nung aming result, ano pong nangyari? Sabi ng doktor. Ang ganda na po na-record yung last time, but ngayon po ay ano. Sabi niya, okay lang, sabi niya, nasabi tuloy nila, si Sir pala ang may kasalanan eh. Kasalanan ko daw kasi po si Daddy nagyaya sa unli steak. Kayo pala, Sir. Alam niyo po, tinuruan kami ng doctor, ng Diyos to this doctor. Sabi niya, ang pagkain po nasa mouth lang ang sarap. Pagka nilunok mo na, malaking trabaho na nung katawan natin yan. Ngayon, mataas po ang inyong blood pressure. Hindi ko po kayo babawalan kumain ng lechon. Hindi ko po kayo babawalan kumain ng steak. Kasi dapat di ba? Gulay, isda, manok, huling-huli yung beef. Kailangan gulay-gulay. Kung salitan mo na isda, huwag yung madalang ka lang dapat sa pork. Pagka kumain ka ng red meat, dapat once in a month. Lechon, ang pagkain daw po, kahit na kumain ka ng lechon, alam mo lang na ang sarap ay nasa dila lang. Pag subo mo, namnamin mo yung sinubo mo na isang hiwa, hindi po isang hita na lechon. Isang hiwang lechon, ulitin ko, hindi isang hita. Nguyain mo, lasapin mo, lasahan mo. Kumain ka lechon. Kasi pagka tayo po, nung hindi ko po naririnig yun, siguro kaya ko ubusin 1 kilong lechon. Hindi po ba? Kahit hindi ka high blood, kumain ka na 1 kilong lechon, high blood din ka, which is tama yung doktor. Medyo naanahan po kami doon. Ngayon, pagka kami po ay mag-a-unli steak, minsan nakalipas naman na po yung 1 buwan, at yung tama lang na alam mong nasulit na yung binayad mo. Kasi magkano order ng magkano yung unli nung kain mo doon. Yung mga 2 nakaulit ka lang, okay, tapos 1 month or more than 1 month bago kami umulit. At sana tinutuloy din natin yung exercise. Sa mga may naman po, what is available sa ating mga may edad. Sa ating mga may edad na, matanda na ako, hindi na ako. Sabi niya kasi, enjoy what is available. Lalo sa mga may edad na, pagka po kayo ay kaya niyo pang maglakad at may gala, gumala. Enjoyin nyo. Tulad nga ni Elijah, binigyan nga ng buhay. Ay, sa kahunungan ng Diyos na meron siya
pinapanatili kanyang buhay. Ikaw naman ayoko na, matanda na ako. Wag! Hindi. Anong gusto mong gawin? Nakatanaw ka doon sa kalangitan. Wala po akong buhok pero i-describe ko na lang. Nagaganon-ganon ka ng buhok. O baka naman ang gusto mo suot mo na yung isusuot mo yung graduation mo. Habang hinihintay mo, nakasuot ka na. Wag, enjoyin daw po natin yung natitirang buhay natin. Kung anong meron pa po tayo. At makita natin na yun ay ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Panglima po. What really matters, number 5, is peace and contentment even when you're alone. Even when you're alone, even in your aloneness or even in your aloneness. Minsan tayo, ang sabi po dun sa Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Alam niyo po, minsan tayo, yung mga makikita natin, kumakain mag-isa. Uy, ba't mag-isa kang kumakain? Bakit? Hindi ka makakain. Kung mag-isa ka, wala kang makasama, enjoyin mo kumain mag-isa. Yung iba po kasi sa atin, sa takot na mag-isa, kahit standing, sinasamahan para may makasama lang. What I mean is, sa buhay ng isang may kapartner, binubugbog na siya, sinasaktan na siya, hindi pa maiwa-iwanan itong boksingerong asawa. Hindi ko alam kung si Pacquiao yata yung iniisip na kaharap pagka ikaw yung kaharap. Kaya even in aloneness, kung talagang kailangan. Pero siyempre, enjoyin mo yung pagiging mag-isa mo kasama ang Diyos. Enjoyin mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, wala kang regrets na may nasayang kang. Sabi ko nga doon sa introduction kanina, kung ikaw ay mamamatay, nagawa mo na ba ang dapat mong gawin? Natamasa mo na ba ang dapat mong tamasahin? Nakain mo na ba? Even doon sa mga simple na bagay na yon. Pagka nakita po natin yon at na-enjoy natin yung kaloob na buhay ng Diyos, makikita natin, mauuwi tayo sa pagpapasalamat at napakabuti po talaga ng Diyos sa atin. Kinakatagpo niya lahat po ito. Number 6 po, enjoy happiness in the company of friends and brethren. Proverbs 27 verse 9, oil and perfume make the hearts glad, and the sweetness of a friend comes from this in the earnest counsel. Siyempre, masaya din naman yung kasama yung mga kapatiran, mga kaibigan. Yun po yung mga sinasabi niya. Kung makikita natin, di ba? Lalo tayo dapat mag-enjoy na kasama yung lalo yung mga kapatiran natin. Kasi yung pagsasama-sama natin, pagsasama-sama na paglilingkod sa Panginoon. Mas piliin na po natin yung mga kasama natin ay mga kapananampalataya natin kaysa yung mga secular na mga kasama sa buhay na mga barkada, kung saan dadaling ka nun sa kapahamakan. Gaya na sinabi ko po kanina, lagi, in the end, paulit-ulit po ako dito, sa katapusan ng buhay natin, haharap tayo sa ating Panginoon at pagtutuos po natin kung ano yung mga ginawa natin. Yung buhay na ibinigay na niya sa atin, yun po yun. Next slide please, number 7. Contentment in times of want. Philippians 4:11 and 13 to 13. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound.
In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. 13, I can do all things to Christ who strengthens me. Alam niyo po, natutuwa ako kay Pablo. Si Apostle Pablo, nung siya ay si Saul, di ba siya ay may mataas na katungkulan dahil siya ay may mataas na pinag-aaralan, yung abundance ng buhay naranasan niya. Pero nung siya ay nasa Panginoon na doon na niya naranasabi ito. Naranasan niya ang kawalan, alam niya kung paano ang wala, alam niya kung paano ang managana. Alam niyo po, dapat kahit doon sa panahon na wala tayo, dapat nakikita pa rin natin, pilitin pa rin po natin na ma-enjoy yon. Paano mong i-enjoyin yung wala nga eh? Wala ka nga eh. Alam ba, ang ulam mo lulutuin ay tuyo. Yung iba, pag nagluto ng tuyo, masala, sinandok na. Eh kung bang yung tuyo mo ay nilagyan mo ng kamatis na parang bulaklak na inayos mo sa plato, mamiyang isa-serve mo. May pagpapasalamat, may enjoy mo yan eh. Meron po akong karanasan po naming mag-asawa. Kasi nga sabi ko sa inyo, nung ako ay bata, yung mga kapatid ko, bata pa lang din, mag-edad ng 16, 17, 18, mag-asawa, makatakas sa hirap ng buhay. So, nag-asawa sila, akala nila nakatakas sila sa hirap ng buhay. Ako naman po, nakapagtapos, kaya nung panahon na kami ay magkasama na ni Sister Yen, at dumalo kami doon sa ate ko, kay Ate Linda, dibahan, no? Yung kapatid ko si Ate Linda, natutuwa kaming mag-asawa doon, even yan natuwa siya. Dumating kami doon around 9 o'clock, 9:30, ganon. Kwentuhan, excited with Yen, saka yung mga pamangkin namin, tuwan-tuwa kasi medyo matagal na kaming hindi nakakauwi at hindi nakakasama sila. Dumadating na yung 11:30, masasaya sila. Eh ako, medyo aware ako. 11:30 na, wala pang umuusok na kalan para sa pananghalian. Aware ako eh. Magtatanghalian na eh. Sabi mo nga, I enjoy, we love seafoods ni Yen. We love seafoods kasi whenever we see food, we eat. Kaya we love seafood. So, nung time na magtatanghalian na, wala pa niluluto. Wala pa niluluto. Sabi ko, Ate, tawag ko, sa Kapampangan, pag magtawagan kami sa ating, kung iba ay ditse, sanse, kami ating, kuyang, sa mga lalaki, po. Ating, 11:30 na, ba't, di pa kayo nagluluto? Ay, alam mo, Boboy, I'm Boboy. Alam mo, Boboy, wala kaming bigas. Wala kayo, sa totoo lang, nakakasayahan tayo, pero wala kaming bigas. Siya, sabi niya, natutuwa naman ako kila Ate Tess, kila Ate Linda, kahit na wala pala isasaing, hindi mo makita sa kanila. Hindi naman yung dahil in-enjoy na nila yung kahirapan, pero yung sitwasyon na yon. Kaya hindi naman dahil dun sa wala, ninais na rin namin na kami ay wala. Ibig sabihin lang nun, even do sa in want, kahit na doon sa wala, dapat enjoy natin. So, nag-decide na kami niyan na aniyaya na yan. Sige po, tara, punta tayo sa pamilihan. Pamilihan, Tagalog, no? Punta tayo sa pamilihan para makano. Ayun, namili po si Yen, kasama yung ate ko, doon sa grocery na ang may-ari ay ex ko. Hello? Natuwa po ako, kaya nabanggit ko lang kasi nung magbabayad na sila Yen saka si Ate Linda, sabi ni, babanggitin ko pa banggitin ko na rin, no? Sabi ni Cynthia, Ate Linda, sino yung kasama mo? Ay,
yan yung asawa ni Felix. Si Yen. Ay, hello po, sabi niya. Alam niyo po ba na naging kami ng asawa mo? Uy, proud. Hindi naman po kasi ako salbahin tao. Yun lang po yun. Pero si Yen, natutuwa din ako kay Yen. Hello sa mag-asawa ha. Si Yen, natutuwa din naman po ako kay Yen. Hindi naman niya ako inaway, Kasi alam niyang may nanalo na. Sana yung pinakasalan. Di ba? May nanalo. Ano pa yun? Mga nakaraan na yan. Eto na nga, may nanalo na nga. Hello, mag-asawa. Di ba? Huwag yung history at nauwi sa hysterical, hindi historical. Di ba? Natuwa din po ako kaya dahil, sabi mo, hindi ka ba nagalit? Hindi. Sabi ko lang, okay. Ikaw pala yung nag-ex niya. Even in want, dapat nakikita natin yung nakikita natin yung kami mag-asawa, hindi kami yung kawalan ng mga kapatid ko, kundi yung kung sila nagagawa nila na parang hindi problema, wala silang sasaingin, masasaya pa rin sila. Dapat lalo tayo na hindi na Kaya bandang huli, natuto po si Sister Yen, bago po kami pumunta doon sa mga kapatid ko, nag-grocery na kami, kaya pagka pauwi kami, dumadaan na kami ng duty free dyan sa Clarkfield, Pampanga, dahil from Tarlac. At may mga, Sister Yen may mga different packages for them. Ayun naman po yung natutunan po namin yon. Even in want, makita natin na dapat ay matuto tayong ini-enjoy yon at alam natin hindi forever yon. At pagka naging forever yon, ikaw na ang may kasalanan. Di ba? Kasi sabi ng Diyos, huwag pakainin yung tamad. Ngayon wala kang kakainin. Bakit wala kang kakainin? Kung ikaw ay nakakakilala sa Diyos, hindi ka tamad. Kung dati kang wala, hindi mo kasalanan pinanganak kang mahirap. Kasalanan mo na pagka ikaw'y mamamatay ng mahirap. Lalo't sinasabi mong nakakilala ka sa Panginoon, ikaw yung laging humihingi ng tulong, ikaw yung laging, hindi naman natin mapipigilang humingi dahil hinihingi ng pagkakataon. Pero, naman, bilang isang Kristiyano at may pagkakakilala sa Diyos, magpursige po tayo na maipakita natin at makita natin yung gagawin ng Diyos kung tayo ay gagawa sang-ayon doon sa pinananampalatayanan po natin. Amen po. Pangwalo. Appreciate in plenty. Kabaligtaran po nung kanina yon. Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kanina po, kawalan. Ngayon, plenty. Parang umuulit po, kabaligtaran lang nun. Even doon sa kasaganaan, alam natin galing yun sa Panginoon. Ipagmapuri nating mabuti ang ating Diyos. Ipatutuo natin yon. At dapat, huwag natin kakalimutan na lahat yon ay nanggaling sa Panginoon. Kung tayo ay nakakakain ng masarap, magpakain din po tayo. Kung tayo nakakapanamit, mamigay din po tayo ng damit. May gawain, supportahan po natin ang gawain. Makikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi ko nga, hindi lang yung finish line ang dapat papurihan ng Diyos. Even bago ka dumating sa finish line, sa bawat araw-araw ng buhay, dun mo makikita ang goodness ng God. Dun mo maranasan, dun mo dapat namnamin at may inspire ka kung paano ang kabutihan ng Diyos. Ang ginawa ko lang po ay hanggang 8. Pero napakaraming simpleng bagay na nadidisregard natin na kung ating lilimi-limi ng ating mga buhay,
Yung mga simpleng bagay na yon, napakabuti po talaga ng Diyos. Mabuti po ang Diyos. Kahit sa kahirapan, mabuti po ang Diyos. Lalo na po sa kasaganaan, mabuti po ang Diyos. Kahit sa mga simpleng bagay, makita po natin ang kabutihan ng Diyos. Tayo po lahat ay yumuko at nalangin. Panginoon Diyos, kung makikita lang po namin gaya ng inihahayag ngayon sa aming buhay, even sa mga maliliit na bagay, yung kabutihan mo. Panginoon, kami po ay mahahatid sa pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. Panginoon, napakabuti nyo. Sa buhay ko, Panginoon, naranasan ko ang kahirapan, naranasan ko ang kawalan. Pero Panginoon, ako ay umabot sa edad na 54. Ano pa po ang aalalahanin ko kahit na another 54 pa po ang dumating sa akin buhay? Lord, ganun din po ang mga kapatid ko ngayon na kasama kong nag-aaral ng inyong salita. Makita po nila yung kabutihan nyo at ano pa po yung aalalahanin namin kahit sa mga araw na dadating kung kayo yung kasama namin. Lord, salamat sa buhay na kaloob nyo at nawa makita namin yung kahalagahan ng pagkakaloob nyo ng buhay na ito. Yung ma-enjoy namin ito, ngunit nandun pa rin na hindi namin inaalis yung paglilingkod sa inyo. As long as Panginoon, hindi kami nagnanakaw, hindi kami gumagawa ng hindi naayon sa inyong kalooban, kundi nandun pa rin yung kung paano kami ay nananambahan sa inyo, even sa mga bagay ng aming pananalapi, pinaglilingkod po namin yun sa inyo. Panginoon, yung mga maliliit na bagay na ito, makita namin ang pagkilos nyo. At yung pagpapala po, makikita namin, ibigay nyo po sa bawat isa sa amin. At sa bawat pananagumpay, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, kayo po yung nais namin mapapurihan, nais namin pasalamatan. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo po ang gumawa ng sagana sa buhay ng bawat isa. We thank you, we praise you, O God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you po.